Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Batiin nga rin aking mga katabi. Ayan. Hindian natin sila. At inayahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po papasimula ng ngayong hapon. Nakaupo tayo ay papalakpak at patuloy na awit sa kanyang papuri na awitin. Okay? So, hayaan niyo po ako na awit, basahin po sa inyo. Awit chapter 95, 1-2. Halika tayo umawit pa. Kita
Hallelujah. Tayo po na ulit sa lahat ng ating Diyos na buhay. Diyos sa ating lahat ng mga puso. Tayo po na mga kapatawaran sa mga nagawa ng kasalanan. Hallelujah, Jesus. Yung oras na ito, awit na natin siya ng pagsamba na mula sa ating mga puso. Natin ito ng buong puso.
for our opening prayer. Tayo po ilusuan na. Kagilang niya sa maraming sa langit, Diyos noon ngayon at magpapailan mga Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Ama, dinako ng Panginoon sa tamang pagsamba. Sapagat alam namin, O Diyos, Ikaw ang tunay, nag-iisang Diyos, at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Dinako mo po kami, Panginoon, upang sampahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, O Diyos, at patuloy kami mag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon, upang may handa mo kami, Panginoon, at maging malakas kami, O Diyos, at matatag, Panginoon, at pagdasal mo kami, Panginoon, na nananatili sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan, sa kabila ng hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, na ginawa mo po kami karapat-dapat. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang magpala, Panginoon, sa bansang ito, O Diyos. At maging isang tunay na Kristiyanong bansa sa aming pagtuon ng aming magmamahal na bansa. Salamat po, Panginoon, ang bawat kahilingan ng bawat pamilya, narito, Panginoon. Ikaw po ang siyang tumatag po, Diyos. Ano man ang kahilingan ng bawat pamilya, Panginoon, ikaw po ang siyang tumugong, Panginoon. At patuloy mong ipadama ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong presensya, Panginoon, sa hapon ito, Diyos. Salamat po, Ama, ang iyong tagapagsalita sa hapon ito, Panginoon. Ikaw patuloy mong bigyan ng kapangyarihan nagmumula sa iyo at makalangit ng mensahe, Panginoon. Ikaw po ang aming kasampahin at maitaas. Ikaw lamang po ang aming tinataas sa lugar na ito. Sa pangalan ni Cristo Jesus, ang aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo kayo magkamaya, hitian ang bawat isa habang inawin ang katulad ng mga ating. Ay, almost po pala nakaupo na. Okay. So, muli nga natin iitian ang bawat isa. Ayan. Hi! Hi! Hello! Ayan. Mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Ayan. Welcome po sa JOWCI. So, church schedule tayo. Every Sunday morning, meron tayong Sunday morning and afternoon service. Start ang morning natin ng 7:30, 8:30 ang Sunday School, Divine Worship naman 9:30. And natuloy ngayon ng hapon ang Sunday afternoon. Then mamaya meron tayong communion. Ayan, may communion tayo. Every first Sunday of the month. Ayan. September month. September na, no? Number months na. Ang bilis ng araw. So, next naman sa mga disciples, ay makita-kita tayo muli dito ng Wednesday night. Ayan, para sa Sweeping the Leaders ng 6:30 ng gabi. And next naman, prayer gathering. Friday, sino nandito? Guys, sino ba nandito ng Friday para sa ating prayer gathering? Ayan, patuloy tayo manalangin dahil yan ang ating shield
yan ang ating weapon, di ba? Sa mga kalaban. Ayan. Sabi ka, karamihan yan mga pasleya. May katadye. May katadye. Uso pa kaya yan. Pasiran, sabi ng mga ano. Ayan. Friday, prayer gathering, 7:30 ang gabi. Okay? So, every Saturday naman, ang ating visit and rehearsal ay 7 p.m. Ayan. So, request yan ng ating mga students na members, music team members. Okay? So, sa, ano ba? This month, next month, magkakaroon tayo muli ng three services. Ayan, 3 services ng ating, tuloy ko rin ko yung Lucas Girls niya. Lucas Girls pa rin niya. So, patuloy tayo mag-aral, diba, ng totoo. Kasi lagi natin prayer yan eh. Lord, ituro niyo po sa amin ang totoo at tamang pagpupuri para sa inyo at upang makasama namin kayo sa kalangitan. Diba? After this, live, ay meron afterlife, diba? So, gusto natin yung masagana na. Yun na hindi na mainit, hindi na masikip. Ay, wala. So, yun po yung mga ha? So, mag-invite tayo sa dating na October. Month of October yan. So, okay. So, yun ang ating mga pabalita ngayong hapon. Okay. So, magdako na ako sa pagpapasalamat. Magbibigay ako ng isang slot for testimony. Ayan. So, every Sunday po, pwede tayo ng special number. Sayang kanina, yung mga wala kanina, hindi nakita yung special. Diba? Special talaga yun. Nakulangan lang ng drums, pero maganda yung special number nila. So, ikaw na talaga, kailangan pag sinabing, ibibigay mo yung buhay mo sa kanya. Lahat yes ka lang ng yes. Walang no, no? Can't say no nga, di ba? Hindi lang sa mga vloggers, di ba? Yung mga gusto ng mga viewers eh. Ay, sana chance ako ng can't say no, no? So, yan na. Sige, pagpakan ko natin ng Diyos. So, kay Brother Guys. Sakit na tulog sa likod. Sarap mo magpasalamat kay Lord kasi although itong nakarang week medyo mahirap kasi pumapasok ng may lagnat, araw-araw may lagnat. Tapos nung Miyerkules ata yun, gusto ko magpasalamat kay Lord talaga kasi grabe yung himala niya. Kasi nung Miyerkules ko nabangga ako ng taxi, tapos tumalsik ako ng konti. Tapos na-UP yung buto ko din. Na-UP yung taxi talaga. So yun, sobrang pagod na ako ng araw na yun kasi nalalagnat ako. Tapos pagka-uwi ko, cruising kasi yun. Tapos nag-aalangan ako dumaretso. Pag diretso ko, biglang may sumalpok sa akin taxi. Tapos yung kaliwa ko, yung kaliwang katawa ko yung nabangga. Tapos pagbangga sa akin, parang nabingi ako na parang tumahimik yung paligid. Parang may tutulog niyo sa gilid. Tapos yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yun, pagkatapos ko mabangga, umuwi ako, namamanid yung kaliwa kong katawan. Tapos yun, hindi na ako nakakain. Natulog ako ng alas 2 ng hapon. Nagising ako alas 3 na ng madaling araw. So grabe yung pagod niya, ibig sabihin talaga. Pero yun, nagpapasalamat ako kay Lord na na-damage yung sakyan, hindi ako. Wala naman akong naramdaman na after nun. Siguro nung ilang araw lang, medyo masakit yung katawan. Pero ayun, nagpapasalamat ako kay Lord na yung protection niya kasi hindi lahat na nababangga ng taxi nabubuhay. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi na ako nabubuhay sa mundo ng mga mahihina. Hindi na protektahan kasi ako ngayon na Emery. Joke lang. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi grabe talaga. Tapos, nung gabi na yun, kasi nagising ako ng madaling araw na nga, diretso pasok na ako, walang tagahan, walang tanghalian, tapos nabangga lang ako kanina lang. Tapos parang walang maniniwala na nabangga ako. So yun, gusto kong pasalamat kay Lord kasi ibig sabihin, talagang protektahan niya ako. Grabe talaga yung pagsalpok eh. Talagang, alam mo yun, parang tumahimik yung mundo mo na parang tumigil yung paligid. Pero yun, salamat ako kay Lord kasi isa yun sa mga hindi ko lagi na-experience at ayoko lang ma-experience yun.
Pero yung guidance niya talaga iba. Kaya importante talaga yung nagpipray tayo bago umalis o bago tayo umalis. Pero yung time na yun na lang ko, di ako nakapag-pray. Pero salamat kay Lord kasi protektahan pa rin ako. Tapos, nagpasalamat din ako kay Lord kasi di ko alam kung anong mangyari sa akin ngayong cut-off namin. From top number 1 na seller, medyo bumaba ako. Hindi ko alam kung dahil sa mga pangaral na natatanggap. So yun, medyo yun, kinukulit na ako ng mga TL namin at mga support na kung ano nangyayari nga daw. Bakit from top 1, nasa bottom na naman ako ng pagbibenta. So yun, pinag-iisipan ko kung anong gagawin. Pero basta habang nabubuhay araw-araw, yun lang, tuloy-tuloy lang din sa laban. Pasalamat lang din ako kay Lord sa guidance sa pamilya ko, lalo na kay mama. Hindi niya kasi alam na nabangga ako eh. Parang wala akong sinabihan na kahit sino na nabangga ako. Kasi nga, ayaw ko na sila mag-alala. Pero yun, sa awa ng Diyos, okay naman lahat. Pasalamat din ako kay Lord, nakapunta ako ngayon. So, yun, sa Diyos lang po ako. Amen. James MC. Nakita nyo naman, di ba? Kung paano tayo protection ng Panginoon. Hindi lang sa physical, dapat yung spiritual din natin malakas, di ba? Saka yung top 1 na yun, huwag mo isipin yung top 1 na yan. Isipin mo lagi, top 1 ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Di ba? Hindi top 1, kumbaga lahat tayo top 1 sa paglilingkod sa Panginoon, saka sa pagsunod, di ba? Ngayon, tawag na tayo ng isa. Sige, meron tayong dyan, envelope sa likod ng tinto. Pwede tayo kumuha. Ngayon, maghahantay tayo sa Panginoon. Makakatulong tayo, kung ano yung makakaya natin. Tumulong tayo para sa gawain ng Panginoon. Natawagan ko natin manunugtog para tayo mag-alay ng isang awitin. Registration number. Saka yung ating usher, lapit na rito. Pwede natin, halina at magbigay. Yung ating offering. Tuon po natin ang ating mga kamay para sa ating mga naihandog. Manaming Diyos sa Dakilas, salamat po sa paghahandog, sa pagkakataon po na bigyan kami ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo sa gawain ng Panginoon. Ikaw po ang bumabay sa amin, sa eskwelahan man, sa trabaho, o kahit sa pa pong aspeto ng pinansyal. Para po makatulong kami na mapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ikaw lang po kitataas namin sa tanging pangalan ni Jesus ang natin sabi namin. Amen.
Okay, so. Magpalang hapon sa bawat isa. At again, welcome sa ating pagtitipon ngayong hapon ito. Maya-maya ng konti, meron tayong communion. No? Tanda natin ang mga sarili. Pero bago yan ay ituloy ko lang muna yung tinuro ko ng nakaraan hapon. Tayo muna yung mag-ETS, equipping the singing. Singit natin to kasi mahalaga to. Ayan. Okay. Pneumatology. Uli natin yung pneumatology. Nakaraan ay inalaki natin yung lesson 1. Medyo nahagit natin yung lesson 2. Ayan. Ngayon, ituloy natin siya. Balikan natin ng konti yung lesson 1 para meron idea yung ibahan natin ngayon. Pag sinabing pneumatology, yan ay nagmula sa Greek word na pneuma. No? Ang ibig sabihin ay spirit o breath. Yan. So kung ginawa yan, sabihin niya ay pag-aaral sa banal na Espiritu Santo. Yung una nating nakaraan, the personhood and deity of the Holy Spirit. Okay, mag-pray tayo, Lord. Isamahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang banal mong Espiritu ang siyang manguna sa amin at magpakilala sa amin sa magitan ng salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. He is a person, not a force. No, hindi siya isang lakas lang. O hindi siya isang kapangyarihan o parang yung kapangyarihan na lumalabas isang sorcerer. So hindi po ganoon ang Espiritu Santo na nagtuturo ng Biblia. Siya ay isang persona, hindi lamang isang persona. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 13, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag mong tighatiin. So meaning, ang banal na Espiritu ay nagpapatunay na pwede mo siyang pighatiin. Pwede siyang magdamdam. Ang alam ko na pwede magdamdam ay siya ay persona. No? Hindi lang siya isang nakasuhan naman. Ang Ephesians chapter 4 verse 13, this verse proves the Holy Spirit has emotion. Meron siyang damdamin. Bakit? Kaya hindi siya ay isang persona. Number 2, He is God. Siya ay Diyos. Acts chapter 5 verse 3 hanggang 4, kasi 30 minutes lang po yung binigay sa akin. Kaya namadali ko ito. Acts chapter 5 verse 3 hanggang 4, sabi yan, you have not lied to man, but to God. Meaning, ang senaryo sa lugar sa Bible, sa specific na Acts chapter 5, ito ay kay Ananias at kay Sapphira, o Ananias and Sapphira. Sila ay nang sinungaling sa Diyos, at ang sabi ni Pedro, hindi ka nang sinungaling sa tao, kundi ikaw ay nagsinungaling sa Diyos sapagkat nag-lie siya sa Holy Spirit. Lying to the Holy Spirit is lying to God. Okay, number 2. The work of the Holy Spirit. Ito na yung lesson 2. Magawa ng banal na Espiritu. Number 1, He convicts of sin. John chapter 16 verse 8, He will convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. Meaning, He opens our eyes to sin and our need for salvation. Pinapakita niya na ang kasalanan, ang ating kasalanan, at ang pangailangan natin ng kaligtasan. He convicts. When He convicts our sin. Number 2, He regenerates. Pag sinabing He regenerates, siya yung bumubuhay. No? Dito kinuha yung word na born again experience.
regeneration. Kanyang binabago ang tao sa magitan ng kapanganakang muli. Kaya sinabi sa John chapter 3 verse 5, unless one is born of water in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Kaya kailangan ng isang tao, malimay ang turuyan ni Jesus, na ang tao ay kailangan ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Kung meron kayong katanungan dito, pwede nyo itanong mamaya. Meaning, the Holy Spirit gives new life in Christ. Ilinaw yan doon sa Titus chapter 2, Titus chapter 3, verse 5. Yan, ilinaw yan doon. Number 3, He dwells in believers. Siya ay naanahan sa mga manampalataya. Kaya, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay na-born again. At ikaw ay sumunod sa Kanya. Ang Espiritu Santo ay naanahan na sa iyo. Naanahan sa atin. Kaya nga, ang templo ng Diyos, hindi ang gusali. Pag wala tayo dito, hindi ito templo. Ito ay bahay, ito, parang apartment. Pag wala tayo dito. Kaya nandito tayo, kaya ito ay templo. No? So kasi ang iglesia ay ito ay pagkasama-sama ng mga taong binago ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang inyong katawang, your body is a temple of the Holy Spirit who is in you. Naninirahan sa inyo. Kaya, ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin. Kaya nga sinabi niya, ang sino mang sumira ng templo ng katawan mo ay sisirain din ng Diyos. Kasi mahalaga sa Diyos ang kanyang templo at ang templong ito ay tayo. No? Yan po ang gawain ng banal na Espiritu. Number 4, He empowers for ministry. He empowers for ministry. Siya nagbibigay ng nagkakaloob ng kapangyarihan sa paglilingkod. Amen? Kumbaga parang siya yung parang siya yung sa kumbaga cellphone, siya yung nagbibigay ng pag sinals mo siya ng battery, yan, ang kapangyarihan para mag-function. So ganoon din tayo. Kaya tama yung sinabi ni Brother Gams, dapat natin kalimutan mag-pray. Kasi paglabas mo sa labas, may nakabang na sa'yo. No? Maaaring masakin ka, maaaring sirain ka, maaaring tatayin ka. Pero kung lang sa pag-iingat ka ng Diyos, ay protection ka niya. Okay. Pero huwag umihasa, huwag lagi mong babangga. Lagi na ko. Naintindihan din sinabi niya kanina yung pagkabangga ka parang tumahimik ang lahat. Kasi karanasan ko yun, nabangga ako dito banda sa kanan. Grabe, tahimik lahat. Tapos, hindi ka unti-unti kung may nangyari sa katawan mo. Wala naman. Sa akin, nakapangga naman yung iban naman. Okay? Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Kaya yung pag-witness, yung pagsishare ng gospel, hindi yan gawain ng isang tao, hindi ginagawa yan ng Espiritu Santo. Kaya mo yan ginagawa kasi may nag-uutos sa'yo, may nag-uudyok sa'yo. Amen? At ang nag-uudyok sa'yo, na magsabi ka ng ebanghelyo, ng gospel ng Panginoon, kaya ang Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Meaning, ministry needs the Spirit's power. Kailangan natin ng kapangyarihan, no? Sa ating pag-ministeryo. Kapag nagigitara ka, dapat may anointing. Okay? Pagka nag-bass ka, dapat may anointing. Pagka nag-drums, dapat may anointing. No? Para magkaroon ng anointing, prayer. O ang secret, para mayroong anointing. Kasi mahalaga po yung anointing ng Espiritu Santo, mapatid. Kasi siya ang magtotono. Kaya hindi tayo naniniwala na ang gustong leader, siya yung worship leader, hindi po. Ang worship leader ay ang Espiritu Santo. Siya yung nagagabay. Ano lang tayo? Song leader lang tayo. Okay? Okay. So, panghuli, pangatlo, third lesson, the fruit and gifts of the Spirit.
bunga at kaloob ng Espiritu Santo. Sa akin pala yung hinahanap ko. Nagagalit siya na paso, nagagalit siya. Alam ko saan ko sa akin pala. Yung sinasabi ko kasi hindi nakamute eh. Fruit of the Spirit. Ito yung karakter. No? Kung sinabing fruit of the Spirit, yun yung karakter. Kaya pag isang tao ay habang tumatagal siya naglilingkod sa Panginoon, kasama niya ang Espiritu Santo, unti-unti siyang binabago. Binabago siya. Galatians chapter 5, 22 hanggang 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Dati wala kang patience. Eh? Pag konting kibot lang, 130 over, 100 agad yung ano mo, baby mo. Ayun. Ngayon, meron ka lang magpipigil. Okay? Inhale, exhale. Okay? Meaning, the Spirit produces Christ-like character. Wow! Ito pinakamasarap sa lahat. Yung maging katulad ka ni Kristo someday sa hinaharap. Bakit? Ang magmumod sa inyo noon, ang tutulong sa inyo ay ang Espiritu Santo. Kaya palang araw, pagiging pala ka ng Kristo magsalita, magturo, mangaral, mag-share, pati yung pamumuhay mo para kang si Christ. Okay? Number 2, gifts of the Spirit. Tumutukoy naman ito sa ministry. Yeah, ministry naman ito. Yan sa 1 Corinthians chapter 12, 7 hanggang 11, ipinakita dyan, rich is given the manifestation of the Spirit, wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, etc., etc. Marami pa. Kailangan ito ng church. Okay? Sa church dapat may healing, dapat mayroong manifestation o miracle pa rin yun. Tukoy doon. Knowledge, wisdom, kailangan yan sa church. Kasi yan ang kumbaga magpipid sa atin ang karunungan habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Meaning, spiritual gifts equip believers to build the church. Kaya meron po tayong equipping the same. Kasi ang purpose niya is to build the church. Palakasin ang iglesia. Okay, meron ba kayong question? Tapos na po ko sa about study of the Holy Spirit. Next, ay tutuloy natin ito next. Okay? Walang question? So kung walang question, ay dadako tayo sa ating communion. Kasi mahalaga yung ating oras. Kaya okay, mga music ministry, hindi mo lang isang likod para nakaready na kayo. Sige. Okay, ako po natasan para mag-communion ngayon. Hindi naranasan yan ngayon. Okay. Ngayon ay first Sunday ng September. Okay, ano naman yun? Okay. Konting explanation lang dito sa aking ginagawa. Ang hapunan, huling hapunan, nagtatawag sa Biblia. Ito ay ginawa ng mga apostol, ginawa ito ni Jesus. Pinamanahan niya ito mismo. At ang reklamo dito ng iba, nakikita ko, sabi, bakit sa amin, binibigyan na kami ng dinapay pero wala kaming inom. Walang inom daw, ano lang kain lang, walang inom. Okay, sa Bible, kasama doon may uminom at may kumain. Okay? Eh bakit hapon? Okay. So,
So, susundan din naman din yung ginawa ni Jesus. Tumapit tayo ng kaunti pa. Okay, hapon niya itong ginawa, kaya hapon natin ginagawa. Kasi wala namang huling hapunan sa umaga eh. Nakita na ba kayo ng huling hapunan sa umaga? Halimbawa, pumunta ko ito ng linggo ng umaga. Okay mga kapatid, pag-huling hapunan tayo, kasi pili nyo, si Pastor. So yun, napaliwanag natin kung bakit hapon. Pagpatak ng alas 3, hapon na yan. Okay? So, kaya tumayo tayong lahat. At ating panalangin, sabi ng Biblia, sa 28, 1 Corinthians chapter 11, datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So, meron tayong sandali para magsiyasat ng ating sarili. Bakit? Dahil sabi sa verse 30, ito po ang dahilan. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masakitin at hindi kakauntian ng tutulog. Ibig sabihin yan, pagdating ng ganito mga okasyon ng pag-communion o pag-alala sa pagkamatay ng Panginoon ng kanyang pagkabuhay, ay dapat meron tayong paggalang. Okay, mayroong respeto. Sabi niya nga, hindi ba kayo naghapunan sa inyong mga bahay? Bakit hindi kayo naghihintayan? No? Sa Korinto kasi mahitigas ang ulo ng mga ito eh. No? So, tuturo ng Biblia, dapat tayong maghintayan. Kaya hintayin po ninyo, yung sabihin ko, kung kailan tayo magsimulang kumain, at kung kailan tayong magsimulang uminom. Okay? Okay, nandiyan yung tinapay. Saan tinapay? Saan niya ako tinapay? Ito po yung ating panalangin natin. Lord, pagpalain mo Diyos ang tinapay na ito, Panginoon, na simbolo ng iyong katawan. Lumikin mo ito, O Diyos, at sa magitan nito ay maalala namin ang ginawa mo, Panginoon, at ang lagay sa iyong katawan. At dahil doon, meron kaming pag-asang gumaling sa aming mga karamdaman. Kaya naman, O Diyos, sa magitan ng tinapay na ito, pagpalain mo ito, O Diyos, ang emblem na ito. At gamitin mo ito, O Diyos, na maging pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakidisplay. Pagkakuha nyo ng tinapay, hawakan nyo lang muna habang inaawit natin ang awit. Bakit nga ba pinupuli kita?
lahat meron na. Kailangan mabilis yung sakistan natin. Sige, pasa-pasahan na lang. Sige. Okay? Okay na po? Kompleto na po tayo? 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sapagat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus tanggapin siya ang pagkanulo ay dumampot ng tinapay. 24. At nang siya magpapasalamat, ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin. Pakitaas po. At sabay-sabay po tayong lahat. Verse 25, at gayon din naman hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipang sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isilong sa pag-alala sa akin. Pagkatapos po, sabay-sabay po tayo lahat. Give thanks with a grateful heart. Salamat tayo sa Diyos. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami mo'y makasama sa ministeryo ito, Panginoon, na ang layunin ay alalahanin ka, O Diyos, ang iyong ginawa sa krus at ang pag-asa na ikay muling babalik, O Diyos. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinagpapasalamat ka namin, pinasalamatan ka namin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makaupo na tayo. Okay, sige. Tayo ay mag-ready ng ating pesto. Oh, yun. Yung music team, dito kayo. Oh, yan. Narinig nyo, ah. Dito, ayan. Narinig nyo, ayan. Narinig nyo. Oh, ayan. Justin. Iyan. Dito kayo sa ano? Dito. Ayan, music team. Ayaw mo sumunod, no? Okay, music team yan.
May hawak na silang Bible, may hawak na. Meron na pass. Ayan. Dali na. Ayan. Yung 16 dapat may hawak ng Bible. Okay? Ayan. Okay. Panalangin natin ha, na magtayo kayo ng banda. No? O yung pwede yung banda rito, banda roon. Yan, andyan si Master oh, sabi niya si Master. Amen. Bakit? Okay. Andun na kayo? Okay, tayo ay dadako sa pangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pangaral ng salita ng Diyos, ito po yung nagpapalakas ng ating kaluluwa. No, ito yung nag-i-encourage sa atin pag tayo ay nanghihina. Kapag nakapakinig ka ng pangaral ng salita ng Diyos, at lalo na kung ako mga kumasayo, ay ang sarap pakinggan. Okay? At ang payo ko lang sa inyo mga kapatid, kapag ikaw mismo yung tinutukoy, pakiramdam mo ay pasalamatan mo ang Diyos. Ibig sabihin, napansin ka ng Diyos, namibisa mo. Yung pansinin ka ng Diyos, di ba sa dami ng tao sa mundo ito. Tanggapin natin ang tagapagsalita, ang assistant pastor ng Quezon City Church, Pastor Joby Conqueño. Thank you po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa lahat po ng narito ngayong hapon, ako mapagpalang hapon sa inyong lahat. Amen. At ako po'y nagiging masaya kapag nakikita ko yung mga kapatiran natin na talagang all out support sila sa pag-ministry. Amen. Hallelujah. Alam naman po natin na wala pong iba tayong pasusulingan sa ating buhay bilang mga taong pinili ng Diyos. Hallelujah. Kundi yung makapakinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Tulad sinabi ni Pastor kanina, kailangan makarinig tayo ng salita ng Diyos. Magkakapag ating spiritual na pagkain. Amen. Hallelujah. Nagiging malakas tayo. Nagiging parang papay tayo pag nakakain tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Pero bago po ako mangaral, ay kumustahin na muna ang bawat isa. Kumusta na po ba ang bawat isa? Okay na. Amen. Hallelujah. Mapapalad, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat nakikita nila ang kaharian ng Diyos. Amen? Ating pong paglilingkod, bagamat may struggle na dumarating sa ating buhay, ay patuloy pa rin tayong naglilingkod sa Diyos. Bakit alam po natin na ang paglilingkod sa Diyos ang pinaka-the best na bagay sa ating buhay habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Amen? Hallelujah! Ang ating pong pagmamasya ng ating paligid, kung bakit wala po rito sila sa loob ng building na ito, o bahay pa ng bahanan dahil wala pong plano ng Diyos sa buhay nila. Amen? Ayan. Bagamat dumarating yung mga struggles, yung mga pagsubok sa ating buhay, hallelujah! Yan po ay very natural. And then sa ating mga Kristiyano na makaranas tayo ng mga pagsubok because it's a part of our self to God. Amen? Ito'y bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya, yung sinasabi ko po ngayon, ito po ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga taong nakakilala, tumanggap at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah!
Glory to God. Ako po'y nagpapasalamat ulit sapagkat nabigyan ako ng pribilehiyo na makapangaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Hallelujah. Ako po'y nagiging malakas lalo kapag ako po'y nakapangaral ng salita ng Diyos. Nagiging kagalakan ng puso ko na maging kapahagi sa gawain ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya I would like to encourage everyone, especially those boys, yung mga men, na kayo po ay magpagamit sa Panginoon. Kapag yung mga lalaki na kung saan nagpapagamit sa Panginoon, yan po ay pagpapala sa pamilya. Amen? Hallelujah. Meron pong mga ngaran sa isang pamilya. Amen? Hallelujah. At kung meron po kayo ngayong hapon, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay makibukas po kayo sa akin sa Lucas, chapter 21, verse 25 up to 33. And ang pong topic ngayon ay patungkol po sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nakakatakot po itong pangangalan nito ngayon hapon. Kaya handa po natin ang ating mga sarili. Hallelujah, sapagkat malapit na po natin katagpuin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya ito po yung napili kong pangangaral ngayong hapon. Lucas chapter 21 verse 25 up to 33. Ganito po ang pagkakasabi. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa. Ang mga bansa ay masisilap at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamagang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. 29. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng isigos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakagahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Nang tandaan ninyo, magaganapan lahat na ito bago lumipas ang saling-lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen. So I'd like to invite everyone to stand up. Let us pray. Tingin po natin sa Panginoon yung kanyang gabay, yung kanyang protection sa atin ngayong hapon. Hallelujah. Kapakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na banal at nakita sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, isang palod, nagpapasalamat kami sa iyo. Dahil mulit nagtipon mo, Diyos, ang iyong mga anak. Sa hapon ito, Panginoon, upang ikaw, Lord, ipatuloy na sambahin namin, purihin, akilain, at paglingkuran, Panginoon. At sa aming pong pagkakatipon ng Diyos ngayong hapon, aming pong iniling o Diyos na samahan mo po kami. Padama mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Naway, ang iyong balasagita, Lord, na aming pong itideliver, Panginoon, siya o Diyos, sa mga kapatid na ito, Panginoon, langit ng iyong hapon, ay patuloy na maging pagkain spiritual ng Diyos para sa bawat. At hindi, Panginoon, maging karunungan ito sa aming buhay, Panginoon, bilang mga pinili mo, Diyos, sa iyong langit. Lord, naman, O Diyos, ang gagawin ng kaaway sa hapong ito upang sirain, sansalain, Panginoon, O Diyos. Kahit sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin, Lord. Hallelujah. Na ikaw, Panginoon, siyang patuloy, Diyos, hallelujah, na sumaway, hallelujah, sa pananampalataya sa kaaway. Naway, ang aming pong pagkikilig, O Diyos, ngayong hapon, ay maging maayos, malinaw, Panginoon,
upang sabihin, Lord, hallelujah, ipasalo namin ang lahat ng pagpapala tulad ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Diyos, ngayong hapon sa gagawin mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Dahil ko lang tayo makakapunta. Ang ating pong pangangaral ngayong hapon, ito po ay patungkol sa lalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya medyo nakakatakot po ito. Amen? Kaya makinig kayong mabuti. Amen? Pagkat ito'y para sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Amen. Glory to God. Dito po sa ating nabasa, sa Lucas 21, 25-33. Dito po ay sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad yung tungkol sa kanyang pagdating. Amen? Ibig sabihin yung second coming of Jesus Christ. Hallelujah. Bagamat ang talatang ito ay sabi ng ibang mga aral, ito po ay naganap na. Amen? Naganap na raw. Pero malinaw na sinasabi dito sa Biblia, may mga bagay na kung saan maaring mangyari o mangyayari pagdating ng panahon. Amen? Kaya yung dahilan kung bakit isinulat dito sa Biblia yung tungkol sa pagdating ng Jesus Christ o ng anak ng tao. Amen? Sapagkat ito po ay ating pag-asa. Kung bakit po tayo naglilingkod, dahil hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Glory to God. Marahil ang sabi rito, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, marahil sasabihin ng ibang tao, anong ganda ng panahon para mabuhay. Amen? Hallelujah. Siguro ng mga panahon na yan, pagdating ng Panginoong Kristo para sa ating mga mananampalataya, ito yung pinaka-araw na pinaka-masaya mula nang tayo po ay isilang, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit? Kasi, yan lang naman ang ating hinihintay kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ay isang magandang panahon para tayo ay mabuhay. Amen? Hallelujah. Isang panahon na natupad, napupiseya, pagdating ng Panginoong Kristo. At ano, fulfill prophecy, yung hula. Na maraming propeta ang humula sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ito'y panahon ng pag-asa, a time of expectations. Amen? Hallelujah! Dahil wala naman po tayong inaasahan, kundi ang makita, makataupang palad, ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ito rin ay panahon ng mga bukas, ng mga pintuan para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Amen? Glory to God. Yan ang dahilan kung bakit patuloy tayong nag-share, nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa panahon natin ngayon, hallelujah, ito yun, sinasabi na yun. Ito yung panahon, hallelujah, na maraming pintuan ang magbubukas para tanggapin ang banal sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ito po ang pinakamasayang araw. Pero, para sa mga hindi mananampalataya, hallelujah, sabi rito, ngunit may ibang pananaw sa panahon ito. Yung mga unbelievers, yung pananaw nila ito. Ang takot ay epidemia. So ayaw nilang mangyari na dumating ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Para sa kanila, ito ay epidemic. Epidemic, ibig sabihin ito isang sakit. Hallelujah! Biological, tulad ng virus at bacteria. Yung pagdating ng Panginoon sa Kristo para sa mga believers, ito ay isang sakit na kinakatakutan nila. Bakit? Kasi hindi sila handa. Amen? Hindi sila handa. Glory to God. Pero sa ating mga mananampalataya, ito po ay napakagandang panahon. Glory to God. Sa Lucas 17, 26 hanggang 27, ito ay patungkol sa malupit na relasyon sa pag-aasawa.
Ito po ay inihaldulan sa panahon ni Noe. At sabi rito sa 26 ng Lucas 17, 26 hanggang 27, ang pagbaligo ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Amen? Sabi ron sa 27, ang mga tao noon nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat, yung mga tao sa mundo. So ganito yun, yung pagdating ng Panginoon Kristo. Normal na pamumuhay. Ang buhay ng tao ay maunlad. Kaya hindi mo masasabi, you cannot expect that Jesus Christ will come back in that time. Kasi maliwasa, maunlad. There is progress. Amen? Pag-develop yung mundo. Kaya hindi agitana ng mga tao yung pagdating ng baha sa panahon nila. Nagsisipag-asawa sila. Kumakain, nagsisipag-inom, nagsisipag-trabaho. Hallelujah. Ang biglang pag-aalsad kamangmangan sa panahon ni Jesus o ang ikalawang pagbabalik ni Jesus na iniyan tulad sa Panginoon ni Noe kung saan ang mga tao ay nabigla sa pang-araw-araw na buhay, nagsisikain, nagsisinom, nagsisipag-asawa, hindi handa sa paparating na pagkahatoy ng baha. Isang pala yung baha, paghuhukom nila Diyos sa panahon ni Noe. Amen, dahil yung tao, matitigas ang pulo. Inalangan na sila, hallelujah, ni Noe. Maglingkod sa Panginoon, pero tinatawanan rin siya ng mga tao. Amen? Glory to God. At ang nangyari, mahabang panahon, nangangaral si Noe. Narinig natin nga sa bakaran ni Pastor Mandraan, 120 years. Pero po yung 120 years. Grabe, no? Tapos hindi sila nakinig sa pangangaral ni Noe. Kasi paano wala lang sa kanila? Amen? Yan ay katulad sa panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah! Kaya hindi nang magbabalik ng anak ng tao, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo, ay isang makakagulat na kaganapan. Hallelujah! Kasama ang karamihan sa mga tao na nagsisiyahan o nagkakasiyahan sa mga mundong mga hangarin at walang gana o alam sa paghuhukom ng Diyos. Amen? Ang mga tao ngayon sa ating panahon ay busy. Amen? Hindi nila alam na malapit lang dumating ang Panginoong Jesus. They are too busy. Hallelujah po sa atin. Kaya wala na silang alam, wala na silang gana sa kanilang paglilingkod at hindi nila alam na malapit lang dumating ang Panginoong Jesus. Amen? Glory to God! Kaya hindi sa Lucas 17, 28-29. Kaya hindi nangyayari noon, panahon ni Lot. Ang mga tao nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Amen? Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre, at natutok silang lahat. Grabe, no? Hallelujah! Ito po'y paghuhukom ng Diyos sa sanlibutan. At ganito po ang mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya maraming tao na sa Biblia, makikita siya ng mga tumulo sa kanyang tagliran. Yung mga tao na panahon ngayon ay iiyak, matatakot. Ang sabi rito sa 25, 26, ang mga tao ay hihipatay sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamatang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang kapangyarihan sa langit. Amen? Matatakot sila. Bakit? Kasi maraming pangyayari o mga sign sa kalawakan, sa cosmic, kung tawagin cosmic, yung mga universe. Ito magkakaroon ng tawag dito,
magkakaroon ng kakaibang pangyayari. Kaya yung mga tao sa panahon na yan ay matatakot yung ibang maikimatay. Amen? Hallelujah. Pero sa ating mga Kristiyano, ito po ay isang bagay na nagpapalisaya sa atin. Kasi alam natin yung sign. Amen? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. Masaya tayo sa araw na yan. Amen? Hallelujah. Binibigyan din ng Lucas 17:28-29 na tulad ng panahon ni Lot na maraming tao ay nabigla mula sa pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay na walang alam na darating ang mapaminsalang paghukom ng Diyos sa Sodoma. Hindi ang mga tao ay hindi nawawala sa darating na araw ng anak ng tao. Amen? Kaya nakakatakot po. So I'd like to encourage everyone to serve God. Ito po ay hindi biro. Amen? Na kailangan tayong maglingkod hanggang may oras pa. Amen? The Bible says, you must serve me. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kapag yung pagkahatol ng Diyos, darating niya katulad ng panahon ni Noe at sa panahon ni Lot. Tandaan natin na tayo po ay nasa huling henerasyon na ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang talata ay nagsisilbing babala laban sa labis na pagiging abala sa mga bagay ng pansanlibutan, tulad ng materialismo, kayamanan, pangmatagalang pagpaplano hanggang sa punto ng pagpapabaya sa spiritual na kahandaan para sa muling pagparito ng Panginoon at ang pangwakas na paghuhukom. Amen. Hallelujah. Kaya nakakatakot po. Amen. Nakakatakot po para sa mga unbelievers yung muling pagparito ng Panginoon, para sa kanila yung pag-epidemic. Pero sa atin, tuwan-tuwa tayo. Amen. Hallelujah. Wala pa po tayo sa unang puntos. Busog ang ulo, ngunit di mapakali ang puso. Amen? Sabi, busog ang ulo, pero yung puso niya magulo. Kabasahin natin ang Daniel chapter 12 verse 4. Hallelujah. Ito yung pahayag tungkol sa huling panahon. Daniel chapter 12 verse 4. Sabi po rito, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay dito. Kaya huwag po tayo magtataka kung bakit. Hanggang sa panahon natin ngayon, maraming tao nagsasabi na darating na si Kristo. Amen? Hallelujah! Ganito, sabi nga ni Pastor, sa September daw, 25. Dahil sa mga katagang ito na hinula, hallelujah, at pinahayag kay Daniel, chapter 12, verse 4. Maraming mag-aaral, maraming mag-research patungkol sa pagbabalik ng muling ng Panginoong Jesucristo, subalit hindi naman pala ito. At marami lang bagay nangyari na puro palpak. Amen? Palpak po yung mga kanilang mga prophecy. Kaya sabi nito, hallelujah, Daniel, ingatan mo mismo ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na manawaan ang maraming bagay. So patuloy yung mga tao na nagsasaliksik about the second coming of Jesus Christ. Amen? Pero hindi nila alam. So kawawa naman yung mga members nila. Amen? Kasabihin nila ganito, kaya iba nagbebenta na ng gamit. Yung pala, mali yung kanilang estimate ng pagbabalik ng Panginoon. Sila dito sa Daniel chapter 12. Hallelujah. Ang Daniel chapter 12 report ay naglalarawan ng isang yugto sa panahon ng kawakasan. Huling panahon. Kung saan ang mga hula sa aklat ni Daniel ay tatatakan at hindi matatatakan hanggang sa itinakdang panahon. Ngunit sa panahon ito,
maraming tao ang marunong na mag-aaral at magtatanong kung tungkol sa hulang ito na humahantong sa pagtaas ng kaalaman, lalo na sa spiritual na pagkaunawa at kaunawaan sa katotohanan ng Mesiyas. Amen? Naunawaan niyo ba yung sinabi ko? Maraming tao ang research, maraming tao mag-aaral kung kailan darating si Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kasi natatakot sila. Pero tayo alam natin yung sign, sinabi rito sa Lucas 21, verse 25, yung mga post-it, para tandaan nyo. Hindi lang darating ang Panginoon. Hallelujah. Dito po ay pinapahiwatig dito na kailangan matikan na tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan darating, kung kailan muling babalik ang Panginoon. At sabi dito, magsipaganda tayo. Hallelujah. Paano kaya isang tao sa panahon, sa ganitong panahon? How does one cope in such a time? Paano ba? Puro kawawa, no? Tayo mga believers, okay lang, kasi alam na natin, itas na tayo. Pero paano yung mga hindi, yung mga unbelievers? Ba? Hallelujah. Unang puntos na ito kong banggitin ngayon, by being aware of the sign of the times. Sa magitan ng pagiging kamalayan sa mga palatandaan ng panahon. Glory to God. Verse 25 and 30, sabi rito, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa. Sa lupa ito, mga kapatid. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa kubong at mga daluyong ng ugat, ng dagat. Ang mga tao ay hihipatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan. Sapagkat magayalig ang mga kapangyarihan sa langit, sa panahon ngayon ay kita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at kakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at humingala, sapagkat malapit na ang pagligtas sa inyo. So, sa 29, ang sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang kabilhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagkakataon ng mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ganyan ba, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang saling lahi ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Ito po ay ang Panginoong Kristo rito. Ang kausap niyo po rito ay mga disciple, Israelita. Amen? Hallelujah. May mga pangyayari sa teksto ito natin pinag-aaralan at tapos na. Yung tinatawag na destruction of Jerusalem. Amen? Sinasabi ni Pastor yun. Yung pang 70 AD. Amen? Tapos na yun. Pero itong pagtabalik ng ating Panginoon sa Kristo, hindi pa yan. Yan ang dahilan kung bakit isinulat sa Biblia para mag-prepare tayo. Amen? Maghihanda tayo. Kasi hindi pa yan nangyayari. Glory to God. Kaya nakakalungkot isipin po doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos na tapos na raw yung pagdating ng Panginoong Jesus. Amen? Ano yung nangyari na raw? Glory to God. Kung nangyari na ito, bakit meron pa rin dito mga kaguluhan? Amen? Meron pa rin mga gera, meron pa rin mga lindol. Kung tapos na ito, kung nagbalik ng Panginoon. Dahil ang magbabalik ng Panginoon sa Kristo para sa mga Kristiyano, yan po ay kasagalaan, yan po ay kapayapaan, yan po ay katahimikan. Yan po ay, hallelujah, ating pag-asa. Amen? Lord God. Kaya marami po pag-iingat po tayo sa mga nangangaral sa salita ng Diyos. Baka matulad po tayo sa mga declared words na nagsasabi na dumating na si Jesus. Darating na si Jesus. Amen? Wala pong nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Amen? Hallelujah!
by being aware of the signs of the times. Sa pamamagitan ng pagiging kamalayan sa mga palatandaan ng panahon, ating pong binasa kanina. At yung magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, ito po yung cosmic, ibig sabihin yung universe. Dahil lahat ng bagay na ito, bituin, araw, buwan, na nasa cosmic, nasa universe, ito po'y gawa ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kapag malapit na siya dumating, mag-a-activate lahat ito. Amen? Hallelujah. May mayroong mga mangyayari, hallelujah, sa kalawakan. Magkakaroon ng mga tanda. Kaya, malaking kasinungalingan na si Jesus Christ ay pumalit na. Amen? Ngayon sa lupa naman, ang sabi rito, sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Kung mapapansin po natin dito, itong 25 at 26, ito po yung mga bagay na kung saan nilikha ng Diyos. Amen? Kaya naturalmente na magkakaroon po ng pagbabago. Hallelujah. Kaya maraming tao rito ang matatakot. Matatakot sila, hihimatayin sila dahil sa matinding takot. Kasi hindi nila alam yung pagbabalik ng Panginoon. Pero tayo mga Kristiyano, we always ready. Amen? Kahit alam natin. Amen? Panatag lang tayo. Amen? Hallelujah! Sa pagkakalam natin ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay walang nakakaalam ng oras o panahon. Hallelujah! Mga tanda sa mga bansa, 29:30. Ang sabi rito, sa 29:30, ito maganda to mga kapatid. Araw mula sa puno ng igos. At sinabi sa kanila ni Jesus, isang kalinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ito ang punong kahoy.